Sabihin ko sa inyo mga kapatid na isang engineer sa Bayugan City, hindi siya na-convert sa verbal. Na-convert siya dahil nakikita niya ang pastor na mumuhay ng katotohanan. Sabi niya, totoo ang iglesia nito, totoo ang mensahe nila. Dahil nakikita ko sa buhay ng pastor nila. So wala na Bible study nangyayari dahil nababasa ng mga tao ang kanilang aktual na pamumuhay. If you want to make Him known, start to live right. Hindi lang ito verbal eh. May kasabihan na action speaks louder than words. Yeah, it could be true. Hallelujah. And it is always been true, maybe, in some degree. Ang sinabi po dito, if you want to make Him known, number one, be established in the present truth. Be established in the present truth. Kasi kung hindi ka establisado sa present truth, how can you make Him known? Mapahiya ka lang. Kasi sabihin mo sa inyong kumari, dapat tayo magpakumbaba. Tapos alam na marami kang kaaway. Hindi mo kaaway. Paano mo yan ang epektibo, mga kapatid? You need to establish yourself in the present truth. Everybody sa amen? Pag nag-invite tayo, pag nag-share tayo, mga kapatid, kailangan tayo magpatawad. In other words, you are already practicing that. You are established on that present truth. Everybody sa amen? Hallelujah. Basahin po natin mga kapatid ang sinabi ni Pedro sa 2 Peter chapter 1 verse 12 to 16. Itong mga verses na ito ay talagang malaman, very rich mga kapatid, when it comes to this subject, make Him known. First verse. Wherefore, I will not be negligent. Huwag akong patamad-tamad, huwag akong kumpiyansa-kumpiyansa. I will not be negligent to put you always in remembrance of these things. Though, ito yung kuda niya mga kapatid sa verse. Though ye know them and be established in the present truth. Next verse. The Bible said in verse 13, yeah, I think it meet as long as I am in this tabernacle. Yes, amen. Para mag-gets ninyo mga kapatid, para hindi sayang itong time ninyo. Okay? You need to establish first yourself in the present truth. Pero para ma-meet mo ang criteria na talagang gusto mo mag-share, sabi dito, as long as I am in this tabernacle, to stir you up by putting you in remembrance. Habang buhay pa po tayo, yan ang punto. As long as I am in this tabernacle. Kasi hindi ka naman pwedeng mag-share kung patay ka na. Everybody shall be amen. And there's another meaning, part of that, brother and part. As long as I am in this tabernacle, meaning, as long as nanatili ka sa church, kasi mahirap mga kapatid na, I will make Him known, tapos hindi ka nag-church. Mahirap yun. Diba? Kumari, kabayan, panahon na talaga. Lumapit tayo sa Panginoon. Oo ka, kumari. Saan ka ba nagsisimba? Tagal na ako hindi nagsisimba. Feeling ko na. May dalawang meaning po paano i-explain yan. I think it means, as long as I am in this tabernacle. Yan ang sabi ni Pedro. As long as buhay pa ako, ipaalala ko sa inyo na kailangan na-establish ang bawat isa sa atin sa present truth. To stir you up by putting you in remembrance. Next verse. Okay? Verse 14. Knowing that surely I must put off this tabernacle. Alam ni Pedro na ipapako na siya sa krus na baliktad. Alam ni Pedro, malapit na siyang papatayin. Knowing that shortly, I must put off this, my tabernacle, even as our Lord Jesus Christ had showed me. Ibig sabihin, bago pala namatay si Pedro, Brother James, ipinakita na ni Jesus Christ na ito ang ending ng buhay mo. Pinakita na sa kanya, mga kapatid, na papatayin siya sa pamagitan ng pagpako sa krus. Kaya nung dumating ang mga executioner, siya mismo ang nakiusap. Ayon, mga kapatid, sa traditional belief, na sabi niya, hindi ko kayang gayahin si Lord, kaya praise God, pwede bang baliktarin ninyo ang aking pagkapako? Bakit hindi na siya natakot? Pinakita na kasi ni Jesus sa kanya na ganito ang paraan na mamatay ka. Ang punto dyan, okay, next verses. Hallelujah. Dalawang verses. Moreover, hallelujah,
I will endeavor. Pagsikapan ko habang nandito pa ako sa katawang ito. That ye may be able after my disease. Pagkatapos kong mamatay, you have these things always in remembrance. Kung sino man sa atin dito ang unang kukunin ni Lord, o kung sino man sa atin dito ang bibigyan pa mga kapatid ng mahaba-habang buhay, o kung sino man sa atin dito ang madatnan na buhay sa kanyang pabalik, nangusap ang apostoles, gusto ko na kayong mga estudyante, mga nakinig sa akin, kayong mga namintor ko, sabi ni Pedro, na hindi nyo dapat makalimutan ng mga bagay na ito, na unang-una, you need to establish yourself in the present day. At huwag kayo umalis sa simbahan. Ano sabi nito? If you go home, you will be able to endeavor. Praise God. Ang illustration ko po ganito. Verse 16, tapusin natin yung sister training para... For we have not followed cunningly devised peoples. Bakit? Pumasok ba kayo sa discipleship mga kapatid at nag-chismis na kayo sa loob? Hindi. Talagang pinawisan kayo mga kapatid sa mga lessons nyo. Oo. Actually mga kapatid, iba sa inyo mga kapatid, talagang naka-apekto sa trabaho, sa daming i-memorize. Hindi kayo pumasok sa discipleship mga kapatid na ano lang, barkada-barkada na. Talagang dedicated kayo. Sabi, for we have not followed cunningly devised fables when we made known unto you the power and the coming of our Lord Jesus Christ, but we were eyewitnesses of His majesty. So what do you mean by this? Praise God. Ano bang makuha natin sa mga versikulong ito? The point that if you go home, pag umuwi ka sa Pilipinas, mag-for good ka, praise God, you will be able to endeavor. Praise God, hallelujah, to establish yourself. Kaya nga, tingnan niyo sa screen. If we go home, we will be able to endeavor. Ikaw na ang bahalang magdukto. Endeavor. Hindi po, ang point po dito, Pastor, pagsikapan kong magnegosyo. Okay yan, pero sa spiritual na bagay, pagsikapan ko talaga, Pastor, na hindi ako aalis sa tabernakulo. Uuwi pa ako doon, pagsikapan ko na hindi ko tanggalin ang holiness kahit sila hindi sumusunod sa standard. Kasi yan ang problema natin dito. Marami tayong na-train. Hindi ba mga leader, di ba mga teacher? Pagdating ko sa Pilipinas, haba? Mukhang ng mga Trinitarians, mga kapatid. Mukhang ng mga walang pinag-aralan when it comes, hallelujah, to outward holiness. Now, we know, very important inward holiness also. But you need to endeavor. If you stop your contract, whatever happens, kasi hindi naman guaranteed ang ating kontrata dito. Hindi guaranteed. Pinag-pray lang natin na sana may amo, mabait ang amo, hindi tayo terminate ang contract. That's good. But the reality is, from any time, hallelujah, pwede kayong umuwi. But if we go home, yun ang sabi ni Pedro, kung ako may mamatay, kung ako may masiparit sa inyo, gusto kong maalala niyo that you will put this into your remembrance. Always. To endeavor. Pagsikapan ninyo. Huwag yung itago ang yung notes, mga kapatid, sa mga karto na aanayin lang. Review. Everybody show amen. Dami nyo lang nabili ng mga notes, mga kapatid. Praise God. Mayroon pa kayong mga high marker dyan, mga kapatid. May na-highlight nyo pa. Oh, di ba? Study seriously. Don't take it for granted. Everybody shall amen. Now, make Him known. What subject is that, Pastor Plaza? Is God well known? Yes, He is well known. Is His name well known? Yes, His name is well known. Now, the theme that we have speaks that we will do something that will make Him known. How? Dalawa at tatlo po mga kapatid. Click sister training, studying, training, and applying. Kasama sister training, studying, nandiyan si training, applying. Sulat nyo yan mga kapatid. Studying, training, applying. So ngayong Sunday, padala kayo mga kapatid na inyong coordinator. Praise God. Saan doon? Yun ang training at applying. Tapos na kayo sa studying. Yung iba, papasok na sa
Self-studies. Praise God. Hallelujah. So, pribilehiyo ninyo mga kapatid na mag-self-study. Yung iba, tapos na ako self-study, exam na ako. Pero hindi naman nabasa mga kapatid para lang makatuga ng mga kapatid. Hindi. Seryosihin nyo. Don't take it for granted. Dig. Di ba? Nasa God's word po natin. Dig. Because the more you dig, the more treasure you can get. Hallelujah. So it's one of us, sinabi ko dito mga kapatid, this theme actually is very general, praise God, and very specific to make Him known. But how can we make Him known if you doubt about Him? Praise God. His identity. Hallelujah. I can understand nadaanan nyo na mga kapatid, praise God. Caretaker of God's temple, sa mga nadaanan nyo na ito mga kapatid. Holiness, tending treasure. Lahat ng mga subject na ito mga kapatid, they are very specific, praise God, hallelujah, best subject that we can share to them. Praise God. Nuggets of truth. Mag-ipon kayo ng mga nuggets of truth. Sino sa inyo dito mahilig mag-ipon ng mga coins? 10 cents, 20 cents, 50 cents. Magmula ngayon, ang ipunin ninyo hindi na 10 cents. Ano pastor? $10? Hindi. Nuggets of truth. Yung mag-ipon kayo mga quotations, mga short verse, na principles, praise God. Mag-ipon kayo. Ilagay ninyo sa isang notebook mga kapatid. Mga quotations of life. Quotations, praise God, of trials and problems, faith, joy, hope. Napaka-importante po yun. Kasi pag uwi niyo mga kapatid, sabi ng pastor, meron, salamat mga kapatid yung pastor. Mga kapatid, salamat sa Panginoon, meron galing sa Hong Kong na kasama natin ngayon. Praise God, pwede pa natin bigyan ng panahon na tumayo dito magsalita. Kung wala kang naipon na nuggets of truth, ang i-share mo doon, mga kapatid, sino sa inyo walang passport? Kailangan ang i-share mo, Jesus Christ, natutungkol na tuloy sa pag-abroad. But alam ko, ready tayong lahat. Sinabi ng Bible, mga kapatid, study to show ourselves, approve unto God, praise God, ready to preach, ready to teach. Everybody say, I will make Him known. I will make Him known. If you make Him known, make sure that you are established in the present truth. Praise God, make sure, hallelujah, that you have a prayer. Lord, revive Thy works. Hallelujah, in the midst of the years, because kahit anong kilos mo, kahit anong galing mo, kahit anong effort mo, kung wala ang bendisyon ng Diyos, kung wala ang guidance ng Diyos, remember the higher principle, it is God who draws people to Himself. Tayo mga kapatid ay mga hands and feet and mouth ng ating Panginoon na magpagamit tayo at ipakilala natin ang ating Panginoon. Kasi ang ating knowledge, limitado lamang, pero pag ang Diyos na ang mag-reveal sa kanila kung sino siya, either by dreams, by vision, or by testimony, or by seeing as our example in life living, mabuksan sila mga kapatid na meron lamang isang Panginoon. Tumayo po tayo lahat mga kapatid. Hindi ko palampasin ang panahon ito mga kapatid na let us dedicate our life. Teachers, thank you for your dedication for the Lord. We don't know how many years, how many months the trumpet will sound. And you will receive your reward. Ilan ang mga estudyante ang napatapos ninyo? Ilan ang estudyante ang dumaan sa inyo? Grabing rewards ninyo sa langit. Ang dami na. Praise God. Grabe na yung mga rewards, mga gantimpala, mga kapatid. Hallelujah. Pero huwag kayong mag-alala. Malaki ang mansion nyo. Marami kayong maglalagyan. Wala na pong strike back doon. Lahat, mga kapatid. Lahat ng mga rewards nyo, pasok na pasok doon sa lugar na inihanda ng Panginoon sa inyo. Yan ang tutukan natin. Eternity. Kasi ang buhay dito sa mundo, short lang ito. Ang istorya po natin pagka-OFW, short lang po. What is 20 years or 30 years compared to eternity? Diba? Pero ang yung pagtuturo, ang yung dedication na matuto ang isang convert, praise God, at makilala nila ang Panginoon at matuto silang mamuhay. Hallelujah na. Kumbaga, maging matured sila. Di ba mga kapatid? Magalaking kagalakan natin, Sister Lisa, praise God, na makakita ng ganito. Mga kapatiran na pumasok, there was a time na pumasok kayo dito, siguro ang iba sa inyo nagpantalon pa. Yung iba sa inyo nagsuot pa ng heaven, pero ngayon mga kapatid, all in white na mga kapatid. Praise God. Binago kayo dito.
Pwede ba natin itaas ang ating kamay at dalhin natin ang pasasalamat sa ating Panginoon. Nagkamali man tayo, pero pinatawad tayo ng Panginoon. Sabi ni Habakkuk, Lord, in your anger, in your wrath, remember mercy. Lord, ang aming unit, Panginoon, wala ng product sa discipleship, wala na kami estudyante, paubos na, Panginoon. Lord, revive thy works. Revive your works in my unit. Revive your works in my group, Lord. Hallelujah. It is the Lord who will revive. But are you willing to make Him known? Are you willing to say, yes, here am I, send me, like Isaiah said? Are you willing to share, hallelujah, the Lord to your family? Are you willing, hallelujah, to stand, to continue to endeavor, praise God, even if you go home? Are you willing? Sister Malo, praise God, you are planning to go home. Many of you, praise God, are planning to go home. Are you, is it in your heart to endeavor? Hallelujah, praise God. I will make Him known to my neighbor. I will make Him known to my friend. I will make Him known. But while I'm still at New Life, I will make Him known also. Hallelujah. If the Lord has given me an employer, hallelujah, who is friendly and willing to listen, I am willing, Lord Jesus, to make you known to my employer before I go home. Ayoko, Panginoon, na sisingilin mo ako sa dugo ng aking mga employer na hindi kanila nakilala dahil titikom lang ang aking bibig. Pero magmula ngayon, equipped na ako. Graduate na ako, Panginoon. Marami na akong bersikulo. I will apply everything, whether they listen or not. But revive your word, Lord. Hallelujah. I make a prayer of dedication for you. You dedicate your life. Lahat ng nag-graduate, mga kapatid, sa iba't ibang mga subjects, lahat ng na-recognize, lahat ng nagtapos, sa ating kaisa-isang nag-graduate, mga kapatid, praise God, at sa lahat ng mga leaders, sa lahat ng mga group leaders na nag-escort sa kanila, hindi lang ito for pictorial purposes, hindi lang ito for program purposes, but bear it in your mind and heart, hallelujah, these are the fruits of your labor, prayer, hallelujah, sila nakapagtapos. Amang banal makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, Panginoon, kung wala yung Espiritu, kung wala yung presensya, ito ay programa lamang. Isa lamang itong natural na programa, Panginoon. Pero Panginoon, gawin mo itong espesyal. Hallelujah, sa oras na ito, narinig na namin ang iyong mga salita. Gusto namin, Panginoon, na kahit saan man kami magpunta, hallelujah, uuwi man si leader, uuwi man si teacher, ako'y manatili na maglingkod, mabuhay, na may kabanalan, mabuhay, na may prinsipyo ayon sa iyong kalooban. Panginoon, kumilos ang iyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Hallelujah! Lahat na nag-attend ngayon sa umaga, sabihin ko sa inyo, kung hindi kikilos ang Espiritu ng Diyos sa iyong pagtayo ngayon, this is just an ordinary program. But I will tell you, if the Spirit starts to move, and your tongue tries to speak another language, then this is a heavenly program. This program is extraordinary. You can take out your mask if you want, hallelujah, to shout your voice. Hallelujah. Lift up your voices to the Lord. Hallelujah. Receive the power from on high. From the ages it was being hidden. But now, God has revealed that we are part of the body. Kumusta ang ugali mo? Kumusta ang behavior mo? Kumusta ang mood mo? Hallelujah! Kung wala ang Espiritu, makakanin ang ating kaluluwa. Blessed be the name of the Lord. Lift up your voices. Mga estudyante, lift up your voices unto the Lord. Give Him thanks. Inanyayahan ko ang lahat na tumanggap, mga kapatid, hallelujah, ng Discipleship Recognition Certificate. Lumapit po kayo dito sa
say, hallelujah. Lahat ng nagmarcha para kayo i-escort. Leaders will be at the back to lay hands on you. Because if we will just take it for granted that this is just another program of United Fellowship, then this program is not meaningful at all. But if we will just call upon the name of the Lord and the Holy Ghost will give us seal in our mind that I will endeavor, that I will establish myself in the present truth. Mga leader, meron ba dito sa kabila para hindi kayo magsiksikan, mga kapatid? Para may pwesto, hallelujah! Just lay hands. I-lay hands lang sila, mga kapatid. Pag-pray. Tayo lahat na dito sa loob. Let us connect the very presence of God. Do you really know who Jesus is? O hanggang sa theory ka lang? Do you really know Him? He revealed to us. Wisdom, understanding, commitment, be given. Lord, revive thy works in the midst of the years. Hallelujah. Oh, hallelujah. Yeah. Malayo pa ang malakbay natin na Holy Ghost. Bago pa